Purihin ang Panginoon. Amen. 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 Meron pong susi dito. Kanino po kaya ito? No? Baka may nawawala po ng susi, ha? Nandito po. At higit sa lahat, no, I just want to reflect, no, on this. So, there's no other way for us to go to heaven. Sino pong way? Sinong susi? Jesus. Si Jesus. Naalala ko kasi, meron po kasi kami dating professor. Way back nung ako yung nag-aaral sa seminary. Napaan siya? I do believe kilala siya ng mga leaders. Kang Kyung-kyun. You know him? Siya po yung sumalo noong outreach way back sa San Marino. Naalala niyo na po? Mga leaders, no? At sa mga matatagal ng member. At nung time po na yon, ako rin po yung naging student pastor noon doon sa San Marino. Opo. At nagpangabot pa kami doon napagkita pa namin nila Pastor Wensi. No, at that time, no, kinukuha na ng golden yung gamit doon noon. Tama po? No? Pero hindi natin mabalikan yung yan part na ng history ng Golden City. Sa kaalaman po ng bawat isa, ang Golden City po noon ay merong outreach. At yun po yung San Marino. At doon po ako napadpad din noon. Connect So si Missionary Kang, siyang naging missionary ko po noon at isa sa professor namin yung iba sa seminary at siyang subject teacher namin sa dalawang subject ito, spirituality development, no? At mahilig siya mag-reflect sa mga bagay-bagay tulad ng ginawa ko kanina, no? Very siya high spiritual na tao. At di ko lang sure kung siya po ay nagtuturo pa rin sa World Mission Seminary, pero diyan siya nakatira sa may sa may executive village diyan sa may malapit sa Palapala. No. Okay? So hindi naman ako naparito para magkwento, di ba? Amen? Amen. Are you ready? Amen. Amen. So kayo po sa umagang ito, ang gusto kong ibahagi mga kapatid ay matatagpuan uli doon sa awit, no, or Psalm chapter 1, no, 1 hanggang 6. At sa oras na ito, ang gusto ko pong ibahagi is all about, pakibasa po, the blessed life in Christ. Sino pong gusto nun? Amen. No? Gusto po ba natin ang blessed life? No? Amen ba? Amen. So let me read sa verse 1. No, sa King James translation. Sabi rito, blessed is the man walketh not in the counsel of the ungodly. Mga kapatid ko sa Panginoon, lahat po ng tao, maraming tao, lahat ng tao ay naghahangad ng isang pinagpalang buhay. Ang iba ay hinahanap ito sa pera, yung iba ay hinahanap ito sa tagumpay or victory. Yung iba naman hinahanap ito sa relationship o sa relasyon. At yung iba hinahanap ito sa power o kapangyarihan. Yung iba naman, hinahanap ito sa kasiyahan na pwedeng idulot o ibigay ng mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid sa Panginoon, marami pa rin pong tao ang nananatiling walang kapayapaan at walang tunay na kagalakan. Sa ating pong panahon ngayon, madalas, hindi po ba sinusukat ang isang pagpapala or blessing ng
ng isang tao depende sa dami ng kanyang ari-arian o sa kanyang mga wealth, no? O sa kanyang mga possessions. Kung minsan, ito po ay isinusukat din, no, sa magandang kalusugan. Sino po bang hindi nagnanais na hindi maging maganda yung kanyang kalusugan? Lahat naman tayo, no? Ay nagnanais na magandang kalusugan. At yung iba, katulad po na nabanggit ko kanina, ay tagumpay sa buhay. Ngunit, mga kapatid ko sa Panginoon, iba po ang pamantayan ng Diyos. Ang tunay na pagpapala, mga kapatid, ay hindi po nakabatay sa panlabas na kalagayan, kundi sa tamang relasyon sa Panginoon. Kaya po dito sa Awit chapter 1 o sa Psalm chapter 1, ito po ay nagsisilbing pintuan. Pintuan ng buong aklat po ng awit o ng Psalm. So bago po tayo maturuan kung paano tayo sumamba, manalangin, magpuri sa Panginoon, ipinapakita po muna ng Awit chapter 1 ang dalawang landas na pwedeng tahakin ng isang tao. Ano po kaya yon? Ang landas ng matuwid at ang landas ng masama. So makita po natin ito, mga kapatid, na hindi lamang po ito paghahambing sa dalawang uri ng tao. Ito po ay larawan ng dalawang magkaibang direksyon ng buhay at dalawang magkaibang hantungan sa walang hanggan. At dito po, again, sa Psalm chapter 1, ito po ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pinagpalang tao daw po ay matatagpuan lamang. Ano po? Sa Panginoong Jesucristo. Matatagpuan lamang po sa Kanya. Siya lamang ang ganap na matuwid, na lumakad ng perpekto sa kalooban ng Kanyang Ama. At sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Kanya, natin, tayo ay nagiging bahagi ng mga taong tinatawag na pinagpala ng Diyos. Kaya kung titignan po natin at aaralin natin mabuti itong chapter 1 ng Psalm, ito po ay malinaw na isang wisdom psalm na nagpapakita ng malinaw na contrast. Malinaw na contrast sa pagitan ng taong matuwid at again, ng taong masama. At katulad po nito yung mga aral na matatagpuan po natin sa Kawikaan o sa Proverbs, na kung saan ay pinapakita rin ng dalawang klaseng daan na maaari nating tahakin or piliin. At kung papansinin din po natin, mga kapatid, sa kultura pong Hebreo, sa kulturang Hebrew, ang salitang blessed ay hindi lamang tumutukoy sa pansamantalang kasaganaan. Bagkus, mga kapatid, ito po ay larawan ng isang taong nakaranas ng tinatawag na pabor ng Diyos. Espiritual na kagalakan at tunay na kasiyahan sa Kanya. Kaya kung papansinin natin mula verse 1 hanggang 3 ng Awit chapter 1, dito po ay malinaw na inilalarawan ang buhay ng isang taong, sige nga po, ano po sabi dyan? Inilalarawan po yung buhay ng isang taong, asan po yung mga Bible po ninyo? Huwag niyo pong tignan dyan sa screen. Bring your Bible. Kung nabasa niyo po, sige po, bago ko magpatuloy, kung talaga nabasa po natin. Mula verse 1 hanggang 3, nilalarawan po ang buhay ng isang taong, unang M, matuwid. Sanayin po natin, mga kapatid, bagamat meron tayong screen dito, i-practice natin, sanahin natin, bring your Bible. Tingin tayo, sunod tayo doon. Paano na lang pag wala tayong screen dito?
Kung mahirap naman kung lahat bibigkasin ko. So again, bring your Bible. At mula verse 4 hanggang 6, nilalarawan naman po ang buhay ng isang taong masama at ang kanilang magiging wakas. Kaya po sa gitna ng dalawang larawang ito, mga kapatid sa Panginoon, ipinapakita po ng Diyos na ang tunay na buhay ay matatagpuan lamang sa Kanyang salita at sa Kanyang presensya lamang. Now, ano po yung problema? What's the problem? Sa next slide po, atihan. The core problem is, likas po sa tao ang sumunod sa impluwensya ng mundo kaysa sa salita ng Diyos. Mas madali para po sa atin na hanapin ang kasiyahan sa mga bagay ng mundo o kayang ibigay ng mundo kaysa sa matatagpuan o kaysa matagpuan ito sa Panginoon. Ngunit tandaan po natin ito sa ating central proposition, sa next po atihan, tandaan natin mga kapatid, na ang tunay na pinagpalang buhay ay matatagpuan lamang sa sa mga taong nakatanim kay Kristo, nagagalak sa salita ng Diyos at lumalakad sa Kanyang mga daan. Now, ano po yung mensahe ng Lord na nais siyang iwan sa atin sa umagang ito? Una, ano po, pakibasa? The blessed man delights in God and His Word. So tandaan po natin mga kapatid, sa next slide po atihan, ang tunay na pinagpalang tao ay humihiwalay sa kasalanan at natatagpuan ng kanyang kagalakan sa Diyos at sa kanyang mga salita. Now, kung babalikan po natin yung ating text, mga kapatid, kung inyo pong papansiling mabuti, sinimulan po ng psalmist ang awit sa isang napakahalagang salita. Ano po yung first word? Ano po? Blessed, di ba? Ang salitang ito po ay hindi lamang mga kapatid ay tumutukoy sa panlabas na kasaganaan o tagumpay ng buhay. Pagkos ito po ay larawan ng isang taong nakaranas again, ng sinabi ko kanina, ng pabor ng Diyos. May kapayapaan sa kanyang kaluluwa at namumuhay sa ilalim ng kanyang pagpapala. Sapagkat mga kapatid, ang mundo po ay may sariling definition or definition ng pagiging pinagpala. Ngunit ang Diyos ay mayroon pong huling salita kung sino ang tunay na blessed. Tandaan po natin sa next slide po atihan, ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa mga bagay na pansamantala, kundi sa isang tamang relasyon sa Panginoon. Kaya dito po sa awit, chapter 1, ipinapakita po nito na ang blessed life, mga kapatid, ay nagsisimula hindi sa kung ano ang mayroon ng isang tao, kundi kung sino ang sinusunod mo. Sino ba ang sinusunod mo? Si Jesus o si Satan? No? Nalala ko tuloy yung public speaking namin sa seminary. Choose whom you will serve. No? Si Satan ba? O si Jesus? Sinong pagdidikuran natin? Sinong susundin natin? Mga kapatid. Kaya po kung mapapansin niyo po sa verse 1, mga kapatid, ang isang malinaw na progression. No? Sige nga po, atihan pa. Pwedeng pakiplas po yung verse 1.
Punta po kayo sa verse 1, mga kapatid, sa mga inyong mga Bible. No, pansinin niyo po, di ba? Basahin ko po sa King James. Again, isang malinaw na progression. Hindi ba sinabi dyan, walk it not, stand it not, sit it not. Mga kapatid, ang kasalanan po, ang kasalanan ay kadalasang hindi agad nagiging matinding rebellion. Bagkos nagsisimula po ito sa isang simpleng pakikinig ng maling payo. Pagkatapos unti-unting pagsunod sa maling landas. Hanggang sa ano? Hanggang sa tuluyang maging komportable na sa kasalanan. Kaya, ang larawan dito ay isang tao na dahang-dahang hinihila palayo sa Diyos. At ipinapakita nito kung gaano kadelikado ang impluwensya ng mundo kapag hindi ito binabantayan, kapag hindi tayo nagiging maingat sa ating buhay pananampalataya. Kaya ang maliit na kompromiso ngayon sa ating pananampalataya, mga kapatid, ay maaaring maging malaking pagbagsak sa iyong buhay. Kaya lagi tayong pinapaalalahanan ng ating Diyos na hindi natin i-compromise yung faith natin. Kaya ang matuwid ay maingat sa kanyang mga impluwensya dahil alam niyang ang direksyon ng kanyang puso ay mahalaga sa Diyos. At kung papansinin niyo po sa ating teksto, mga kapatid, hindi po sinabi ng psalmist, hindi sinasabi ng psalmist na dapat ihiwalay ang mananampalataya ang kanyang sarili sa mga hindi sumasampalataya. Hindi sinabi ng psalmist yun. At kung papansinin din po nating maigi, ang ating Panginoong Jesucristo nga po mismo, no? Nakisalamuha siya sa mga makasalanan upang ano? Upang dalhin sila saan? Sa katotohanan. Ngunit may malaking pagkakaiba ang pagiging ilaw sa mundo at pagiging hinuhubog ng sistema po ng mundo. Kaya po ang babala sa atin ng Psalm chapter 1 ay laban sa pagtanggap sa mga kaisipang makamundo, prinsipyo at pagkapahalaga na salungat sa katotohanan ng Diyos. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, sa next slide po atihan, kapag ang puso ay mas nakikinig sa mundo kaysa sa salita ng Diyos, ano po magiging resulta? Unti-unti itong lumalayo sa Panginoon. At tandaan po natin, mga kapatid, ang tunay na kabanalan ay nagsisimula sa pag-iingat ng ating isip at puso. Kaya po pansinin niyo po, malinaw yung sinabi ni Apostol Pablo So Romans 12 verse 1 and 2. Do not be what? Confirmed. Sa takbo ng mundo. Sa sumunod na Christ doon, renew your what? Mind. Be transformed. No, by renewing your mind. Kasi dito po tayo atakihin ng Diablo. Kung hindi natin binabantayan ang ating sarili, hindi natin pinupuluan ang ating kaisipan ng salita ng Diyos, then mapupulyot ang iyong isip ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Diba? Nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Diba? Polluted yung kaisipan ng marami sa mga leaders natin. Dahil saan? Kasakiman. Dahil sa pera, sa power. No? Nakakalungkot. Kaya kung hindi natin babantayan ang ating sarili, maaring mapulyot ang ating kaisipan at tayo ay hilahin pababa at tayo ay hindi na makapaglingkod
sa ating pong Panginoon. Kung titignan po natin yung verse 2 naman, mga kapatid, makikita po natin dito ang positibong katangian ng matuwid. No, let me read the sa King James Version, no? Sabi po dyan, but his delight is in the law of the Lord. Hindi po sapat, mga kapatid, na tayo po ay umiwas lang sa kasalanan. Is it enough na okay na, sapat na yun, naiiwas na lang ako sa kasalanan? Hindi po. Again, uulitin ko po, hindi po sapat na umiwas lang tayo sa kasalanan. Tandaan po natin, ang tunay na kabanalan ay may positibong direksyon. Ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya po kung titignan po natin ang salitang delight, ito po ay nagpapakita ng malalim na kasiyahan at pagnanasa. Hindi tungkulin, ito po no, nilinawin ko, mga kapatid, hindi tungkulin lamang ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ulitin ko po, hindi tungkulin lamang ang pagbabasa ng salita ng Diyos para sa isang taong matuwid. Bagkus ito po ay kagalakan. Ang kanyang puso ay natutuwa sa katotohanan ng Diyos dahil nakita niya rito ang karakter at kalooban ng Panginoon. Kaya habang mas nakikilala niya ang Diyos, mas lalo niyang minamahal ang kanyang salita. At gayon din sa atin, mga kapatid. Dagdag pa rito, mga kapatid, sinabi po ng psalmist na siya ay, sabi niya, meditate day and night. Mga kapatid, tandaan po namin ito, mga kapatid, ang meditation po ng salita ng Diyos o ng Biblia ay hindi po pag-aalis ng laman ng isip, kundi, pagpupuno ng katotohanan ng Diyos. Ito po ay patuloy na pagninilay-nilay, pag-aaral ng salita ng Diyos at paglalapat ng kanyang salita at pagsasapamuhay araw-araw. Kaya ang taong nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay unti-unting nahuhubog ayon sa isip ng Diyos. At ang kanyang mga desisyon, pananaw at prioridad ay naaayon sa kalooban na ng Panginoon. At ang resulta nito ay isang buhay na lumalago sa kabanalan at karunungan ng ating Panginoon. Kaya dito po sa Awit chapter 1, ito po ay direktang nagtuturo sa ating Panginoong Jesucristo. Sa lamang ang ganap na tao na hindi kailanman lumakad sa payo ng masama. Amen ba doon? Sa lamang ang lubos na nagalak sa kalooban ng kanyang Ama. Ang kanyang buhay ay perpektong larawan ng Awit chapter 1. At dahil wala ni isa sa atin ang nakasunod ng ganap sa salitang ito, mga kapatid, kailangan natin ang Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, binigyan niya tayo ng bagong puso upang upang mahalin ang Diyos at ang kanyang salita. Kaya po ang blessed life sa Psalm chapter 1 ay posible lamang mapangyari sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya purihin ng ating Panginoon. Amen? Para hindi kayo natutuwa, na ginampanan na ang lahat ng Panginoon para sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, sa next slide po, Ate Han. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagsunod sa mundo, kundi sa pag-ibig at pagsunod sa Diyos at sa Kanyang salita. Sino pong nakakita po ng magnetic compass? Pwede po pakita natin, Ate Han, yung magnetic compass. Ayan. Yan po ay tinatawag na magnetic compass. Ang isa pong magnetic compass, mga kapatid, ay palaging nakaturo saan?
sa hilaga, sa north. Di ba? Ano man ang panahon. Subukan nyo po. Ano man ang panahon, ito po'y lagi nakaturo sa north. Ganon din ang puso ng isang tunay na nananampalataya sa Panginoon. Maaring, mga kapatid, dumaan siya sa iba't ibang pagsubok, ngunit ang direksyon ng kanyang buhay patuloy na nakatuon. Saan? Sa Diyos at sa kanyang salita. Hoping and praying, guys, na anuman maging sitwasyon ng ating pong buhay, ang ating paningin ay lagi nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang paalala sa atin ng Hebreo, di ba? Fix what? Your eyes on Jesus. Amen? Sabi po sa Joshua chapter 1. Sige po, pakibasa. Sige pong nakaka-memorize ito. Dapat memorize na to, no? Ay, yun na pala. No? Sige nga po, pakibasa po mga kapatid. Amen and amen. Amen and amen. Tandaan po natin mga kapatid, sa next slide po atihan, ang tunay na tagumpay ayon sa Diyos ay hindi nagsisimula sa kakayahan, kundi saan po? Sa pagsunod sa kanyang salita. Sino gusto mo mag-prosper? Ang paalala sa atin ng Diyos, no? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Gusto mo maging successful sa buhay? Huwag mong kilayo ang iyong sarili sa salita ng Diyos. Sabi doon, meditate it day and night. At i-apply din natin, syempre. Ang taong lagi nabubuhay po, mga kapatid, sa salita ng Diyos, ay unti-unting hinuhubog ng katotohanan nito. At habang mas nakikilala po natin ang ating Panginoon, mas lumalalim ang ating pag-ibig at pagkitiwala sa Kanya. Kaya ang salita ng Diyos po, mga kapatid, ay nagbibigay ng direksyon, karunungan at lakas sa araw-araw ng ating pong buhay. Tandaan natin, ito po ang pangunahing instrumento ng Diyos upang ikaw at ako ay gawing katulad ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, bilang mga sumasampalataya o mananampalataya sa Kanya. Gusto nating lumakad tulad ng ating Panginoong Yesus, kailangan natin ang salita ng ating Panginoon. Ito po mahalagang katanungan sa atin, mga kapatid. Sa next slide po atihan. Ano ang higit na umuhubog sa iyong isip? Ang opinion ng mundo o ang salita ng Diyos? Natatagpuan mo ba o natagpuan mo ba ang tunay na kagalangan kay Kristo o sa mga bagay ng sanlibutan? Ay na lamang po makakasagot niyan sa inyong personal na buhay pananampalataya sa Panginoon. Pero ito po ang nais na iwan ng ating Diyos ngayon. Ano po yung aplikasyon natin dito? Una, make what? Make God's Word your daily delight. Tandaan po natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi po ibinigay upang maging bahagi lamang ng ating routine. Amen ba doon? Kundi upang maging, ano po? Pagkain ng ating kaluluwa.
So kung paano hindi tayo maaaring mabuhay ng walang pagkain, hindi rin tayo maaaring lumago spiritually, mga kapatid, kung wala ang salita ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya po, I encourage you guys na tayo po ay maglaan ng oras upang basahin, pag-aralan, pagbulayan ang salita ng Diyos. At huwag po namang hanapin kung ano yung mga bagay na maibibigay nito sa iyo. Bagkus, hanapin ang Diyos na nagpapahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. At habang mas nakikilala po natin, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita, mas lalalim ang ating pag-ibig sa Kanya. At habang lumalalim din po ang ating pag-ibig sa Kanya, mas magiging matatag ang ating buhay sa gitna ng anumang tinatawag nating pagsubok sa buhay. Kaya mga kapatid, again, make God's Word your daily delight. Amen? Ikalawa, ano po, pakibasa ulit? Guard your heart against worldly influence. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, hindi po lahat ng mga popular na opinyon ay naaayon po sa katotohanan ng Diyos. Maaaring ideya sa mundo ay, o mga ideya sa mundo ay tila tama ngunit salungat naman sa katotohanan o sa kanyang salita. Kaya mahalagang suriin ang lahat ng bagay ayon sa Biblia. Dapat po tayo maging maingat saan? Sa impluwensya ng mundo. Maging maingat sa impluwensya ng media. No? Maging maingat sa impluwensya ng kaibigan at sa kultura na maaaring umubog sa ating kaisipan, sa ating isip na hindi mo na namamalayan, na kung saan ito po ay magdulot ng angin ng paglayo natin sa Panginoon. Kaya tandaan po natin na sa Lexed Puatihan, ang puso na hindi binabantayan ay madaling matangay ng maling kaisipan. Ngunit ang puso na laging nakaugat sa katotohanan ng Diyos ay magkakaroon ng discernment at katatagan sa pananampalataya. Kaya huwag po natin subukan na hindi bantayan ang ating sarili. Dapat nating bantayan, ingatan ang ating sarili. Sino pong tumitingin sa salamin dito araw-araw? Hindi kayo natingin. Lalabas kayo. Di ba? Pupunta kayo kung saan. Siyempre, gusto nyo presentable kayo. Di ba? Meron akong katrabaho, Dati. Hindi yung mga katrabaho ko ngayon. Doon sa table niya, may salamin. No? Para time to time, check niya kung okay ba yung itsura niya. Hindi siya, lagi siyang fresh. No? Ayun sa buhay pananampalataya, I'm not saying na laging ganun ang gagawin natin. Kundi ingatan natin ang ating sarili. Evaluate natin ang ating sarili. Minsan hindi masamang tanungin yung mga asawa natin. Baka mamaya, hindi na tayo din aware sa mga kinikilos natin. Di ba? Ano po yung pinupunto ko dito? Kung hindi tayo mag-iingat sa mga bagay na ginagawa natin o pinapamuhay natin, maaaring ito po yung magdulot ng ating paglayo sa ating Panginoon. Pero kung ang ating kaisipan at ang ating puso ay pinupuno natin ng salita ng Diyos, ano pong idudulot nito? Paglago, pagbunga, katatagan, at marami pang pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay. Tandaan natin mga kapatid, sa Lexed Puatihan, the blessed life begins when the heart finds its deepest joy. Not in the world, but in God and His
Kung ang pinagpalang tao po ay nagagalak sa Diyos at sa kanyang salita, mga kapatid sa Panginoon, ano naman kaya ang bunga ng taong nakaugat sa katotohanan ito? Dito po tayo papasok sa ikalawang mensahe ng Lord. Pakibasa po. Blessed man flourishes because he is rooted in God. The blessed man flourishes because he is rooted in God. Tandaan po natin, mga kapatid sa Desitbuatihan, ang taong nakatanim kay Kristo o sa ating Panginoon Kristo ay nagbubunga, nananatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok at may katiyakang pag-asa dahil siya ay iniingatan ng Diyos. Now let's go back sa ating text. Now kung papansin niyo po yung verse 3 dun sa Awit chapter 1, inilarawan po ng psalmist ang matuwid bilang isang puno, ano po? Nakatanim sa tabi ng mga ilog o batisan. So ang larawang ito po ay nagpapakita ng isang buhay na patuloy na pinapalakas at binibigyang buhay ng Diyos. At ang salitang planted po ay nagpapahiwatig na ang tunay na espiritual na buhay ay bunga ng biyaya ng Diyos at hindi ng kakayahan ng sino mang tao. At dahil dito po, mga kapatid, ang matuwid ay may katatagan kahit sa panahon ng kahirapan at pagsubok. At ang kanyang pumungunga sa tamang panahon ay nagpapatunay ng gawa ng Diyos sa kanyang pong buhay. At ang ebidensya po ng tunay na pananampalataya. Excuse me. At kung mapapansin niyo po, yung pangakong sinabi dyan, His leaf also shall not wither, ay hindi po nangangahulugang wala siyang problema o pagsubok na darating sa kanya pong buhay. Kundi siya po ay iingatan ng Diyos upang hindi siya tuluyang bumagsak. At ang kanyang pag-unlad ay nasusukat hindi sa makamundong tagumpay, kundi sa katuparan ng layunin ng ating Panginoon sa kanya pong buhay. At dito naman po sa verse 4, biglang ipinakita po ng psalmist ang kabaliktaran po ng matuwid sa pagsasabing, the ungodly are not so. Ang masama ay inilarawan bilang iba na walang ugat, walang katatagan, at madaling tangayin ng hangin. Mga kapatid, ipinapakita po nito na ang kawalan ng tunay na pundasyon ng buhay na hiwalay sa ating Panginoon. Maaaring magmukhang matagumpay ang masama sa paningin ng mundo. Ngunit tandaan po natin ang kanyang kalagayan ay walang hanggang seguridad. Kaya naman sabi po diyan sa verse 5, hindi ko nahaba-haba doon, ipinahayag na hindi makakatayo ang masama sa araw ng paghuhukom dahil wala siyang katuwirang maihaharap sa banal na Diyos. At in verse 6, makikita naman po natin ang dakilang kaaliwan para sa mga matuwid. Sapagkat, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, the Lord knoweth the way of the righteous. So, ang kalamang ito po ay hindi lamang simpleng pagkilala, kundi isang malalim na relasyon ng pag-ibig, pangangalaga at katapatan ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang o sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Kaya po, mga kapatid sa Panginoon, habang ang landas ng masama ay hahantong sa kapahamakan, ang matuwid ay iniingatan at pinapangunahan ng Panginoon hanggang sa uli o hanggang sa wakas. Ang pinakadakilang katuparan ng Psalm chapter 1 ay again and again ay makikita po natin sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanging tunay na matuwid na tumanggap ng hatol ng mga makasalanan upang ikaw at ako na mga sumampalataya sa Panginoon
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, katuwiran at kitiyakan ng walang hanggan. Kaya tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon, sa next slide po atihan, ang ugat ng ating katatagan ay hindi ang ating sariling kalakasan o lakas, kundi ang ating pagkakaugnay. Kanina po, kay Kristo na siyang pinagmulan ng buhay. Sino po nakakita ng puno? Ay, salamat sa Lord, hindi pa kayo nakakita. Nakakita na pala ng puno, no? Ano niyo po ang puno? Kapag mayroon po isang malakas na bagyo, no, kayo po, itagulan na naman, balita sa Pag-asa, no? Dahil El Niño rin, malakas daw ang mga bagyong aasahan natin, no? Kaya tayo mag-ingat. So, mabalik tayo sa topic. Kapag may malakas na bagyo, ang mga punong mababaw ang ugat ay kadalasang naunang natutumba. Ngunit ang mga punong malalim ang ugat ay nananatiling nakatayo kahit meron pong malakas na ulan at hangin. Tandaan po natin ito mga kapatid sa Panginoon. Hindi ang laki ng puno ang dahilan ng katatagan nito. Ano po? Kundi yung lalim ng ugat nito sa lupa. Ganon din po ang buhay natin mga kapatid. Sa next slide po atihan. Tandaan natin, ang tunay na katatagan ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, talento o lakas ng isang tao. Ito ay makikita saan? Sa lalim ng kanyang pagkakaugat. Kanino? Kay Kristo na ating Panginoon. Ang tanong, nakaugat ka ba talaga? Nakaugat ka ba talaga kay Kristo? Kung nakaugat ka at malalim pa ang iyong ugat, hindi aksidente na narinig mo ito ngayon. Hangarin natin na tayo ay mas lumalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya naman kapag ang buhay ay nakatanim sa Kanya, may lakas na higit sa anumang bagyo, o gaano man kalakas ang bagyo na dumating sa ating pong buhay, tayo po ay mananatiling nakatayo. Sapagkat ang Diyos ang siyang ating matibay na ano po, kanlungan at pundasyon na hindi nagigiba. Christ is the solid rock ng ating pong buhay pananampalataya. Sabi po sa John 15 verse 5, pakibasa po mga kapatid. Dito po mga kapatid sa Panginoon, malinaw itinuro ng ating Panginoon Jesucristo na ang tunay daw na bunga ay nagmumula lamang sa pakikipag, ano po, isa sa Kanya. So ang sanga ay walang kakayahan na ano po, mabuhay ng hiwalay saan? Sa puno. Tama, di ba? Ganon din po ang buhay ng isang tao spiritually. Walang tunay na kabanalan mga kapatid sa Panginoon, paglago o katatagan kung ikaw at ako ay hiwalay kay Kristo. Hindi mo pwedeng sabihin na malakas ka kung ikaw naman ay hiwalay kay Kristo. Malinaw na sinabi dyan, for apart from me, you can do nothing. Kaya ang lahat ng mabuting bunga sa buhay ng mananampalataya ay bunga po ng kanyang biyaya. So habang nananatili tayo sa Panginoong Jesucristo, patuloy niya tayong pinalalakas at binabago para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ito po isang mahalagang katanungan pa sa ating pong buhay pananampalataya. Ang iyong buhay ba
ay parang punong malalim ang ugat kay Kristo o parang ipa na madaling matangay ng hangin? Kung dumating ang pinakamalaking pagsubok sa iyong buhay ngayon, this is a very vital question. Saan ka nakaugat? O saan nakaugat ang iyong pag-asa? Again, ikaw at si Lord na lang ang nakakaalam niya. But again, hoping and praying guys, na ang ating buhay pananampalataya ay naway tunay na nakaugat sa ating Panginoong Jesucristo. Now, ano po ang aplikasyon nito sa atin? Una, next slide po atihan. Okay, basa po? Sige, dyan lang po muna tayo sa 1. No. Remain rooted in Christ daily. Baka nga po mamaya yung Bibles natin, hindi natin nabubuksan na. Check niyo po yung mga Bible ninyo. Baka mamaya yan po ay may agiw na. Tandaan niyo po mga kapatid, ang spiritual na katatagan ay hindi nangyayari ng biglaan. Tama po ba? Walang ganun, walang instant matured na mananampalataya. Tandaan natin ito po ay bunga ng araw-araw ng pakikipaglakad sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito po ang encouragement sa atin, no? Maglaan ng panahon lagi, araw-araw sa panalangin. Pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikipag-ugnayan sa salita ng Panginoon, sa Diyos, no? Sa kanyang salita, at huwag hintayin, ito po, no? Naway, huwag nating hintayin mga kapatid, ang panahon ng krisis bago mo hanapin ang Panginoon. Ang malalim na ugat, mga kapatid, ay nabubuo bago dumating ang bagyo. Habang mas nakikilala mo si Kristo, mas tumitibay ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. At kapag dumating ang pagsubok, makikita mong sapat ang Kanyang biyaya upang ikaw at ako ay manatiling nakatayo. Ano pong kailangan? Ano pong gusto natin gawin? Hintayin muna natin yung malakas na bagyo bago hayaan nating lumalim ang ating ugat at tayong bayuhin? O habang wala pa, palalimin mo na yung iyong connection sa Diyos. Tayo na lang po ang makapagdidesisyon kung ano ang mas pipiliin natin. But I am not here, no, to encourage you guys na hintayin mo munang dumating yung bagyo. Simulan mo na ngayon. Ikalawa, live with eternity in view. Ang Psalm chapter 1 po mga kapatid ay malinaw po na nagpapaalala na may darating na paghukom. At may walang hanggang hantungan ng bawat tao. Kaya naman mga kapatid sa Panginoon, huwag nawa po tayong mamuhay na parang ang mundong ito lamang ang mahalaga. Ang kayamanan, yung mga tagumpay, yung mga kasiyahan na kayang ibigay ng mundo, tandaan po natin lahat ng yan ay pansamantala at maglalaho. Kaya po panawagan sa atin ng Panginoon, ituon ang ating puso sa mga bagay na may walang hanggang halaga. Sa buhay natin ngayon, walang mahalagang mag-invest ng mga earthly investment. Pero higit sa lahat, dapat nag-i-invest tayo ng mga heavenly investment. Ano ba mga kapatid sa Panginoon, yung labor nyo ngayon? Yung labor nyo ngayon, yan ay mabubunga. Hindi man ngayon. Pero pwedeng anihin niya ng mga anak mo.
ng mga kaapu-apuhan mo o ng mga susunod na henerasyon ng iyong lahi. Hindi nasasayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Kaya mag-invest tayo na mag-invest ng mga gawain pangkalangitan. Huwag lamang po mga bagay na pangmundo na balang araw ay mawawala rin. Hindi ba't malinaw sinabi ng Apostol Pablo, your labor in the Lord will not what? Be in vain. Ang Diyos sa siyang nangako ay tapat at buhay. Amen? No, kaya maglibor lang tayo na maglibor. Kung trabaho lang tayo na magtrabaho para sa Panginoon. Kung nagtatrabaho kayo para sa mga pamilya ninyo, para sila ay buhayin, i-secure ang future nila. Gayun din sa kaharian ng Diyos. Magtrabaho lang tayo na magtrabaho. No? Naririnig ko tuloy yung word na trabaho na yun sa social media eh. No? Sa Senate, di ba? Lagi nang sasalitan yung dalawang panig. Magtrabaho na lang tayo, magtrabaho rin niyo po. No? Ganun din sa buhay pananampalataya natin. No? Wag muna agad natin tignan yung pwedeng ibunga ng ginagawa mo. Bubunga yan. At ikaw din ay mag-aani. Amen? Amen. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Again, ituon ang iyong puso sa mga bagay na walang hanggang halaga. Mamuhay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos at para sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. At sa bawat desisyon na gagawin natin, tanungin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Makabuluhan pa rin ba? O makabuluhan pa rin ba ito sa liwanag ng walang hanggan? Yung mga bagay na ginagawa natin? Pero tandaan po natin, mga kapatid, sa Panginoon, sa next slide po atihan, those who are rooted in Christ will endure, flourish, and stand secure because the Lord Himself lovingly watches over their way. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang tunay na seguridad o security ng isang mananampalataya ay hindi nasa kanyang sarili katapatan, kundi sa Diyos na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Ang matuwid ay parang punong malalim na ugat dahil ang kanyang buhay nakatanim kay Kristo. Maaaring ito po'y dumaan siya sa tagtuyot o pagsubok, ngunit hindi siya mawawala ng buhay dahil ang kanyang pinagmumulan ay biyaya ng ating Panginoon. Samantalang ang masama ay walang matibay na pundasyon at haharap sa paghuhukom ng Diyos. Ngunit ang mga nakay Kristo, tayo ba yun? Amen. Amen. Ay may katiyakang pag-asa sapagkat kilala sila at tayo po ay iniingatan ng ating Panginoon. Kaya before I end this message, mga kapatid sa Panginoon, dito po again sa Psalm chapter 1, ito po ay naglalagay sa atin sa harap ng dalawang landas. Ano uli yung mga yon? May landas ng matuwid, may landas ng masama, may buhay, meron ding may kapahamakan, may pagpapala, at meron ding paghuhukom. At ang tanong ay hindi kung alin landas ang mas maganda sa paningin ng isang tao. Ang tanong ay, ito, nasa ang landas ka kaya ngayon? Tandaan po natin mga kapatid sa next slide po atihan, ang tunay na pagpapala ay hindi matatagpuan sa mundo, kundi kay Jesus lamang. Tandaan po natin ang ating Panginoong Jesucristo ang ganap na blessed man ng Psalms chapter 1. Siya lamang ang namuhay ng lubos na matuwid, ganap na sumusunod sa salita ng ating Panginoon at hindi kailanman nagkasala. Ngunit sa krus, tinanggap niya ang lahat ng hatol na nararapat sa mga makasalanan upang ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya
ay maituring na matuwid sa harap ng ating Panginoon. At dahil sa Kanya, sa ating Panginoon Jesucristo, ang dating tuyong makasalanan ay naging punong nakatanim sa ilog ng biyaya ng ating Panginoon. At dahil pa rin sa ating pong Panginoon Jesucristo, maaari po nating maranasan, mga kapatid, ang tunay na pagpapala ngayon at walang hanggang kagalakan sa Kanyang presensya magpakailan pa man. Amen. Tayo po'y manalangin. Once again, Lord, salamat po, O Diyos, sa oras na ito na pinagkaloob mo. Salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami, O Banal na Espiritu, kung paano po namin ito magamit o may apply sa kung po'y pananampalataya. Pagpalain niyo po, Panginoon, kami, at kayo din naman, Panginoon, ng aming mga pamilya. Salamat po, at binabalik namin sa inyo lahat ng mataas na papuri, pagsamba, at pasalamat. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, tinatawagan ko po yung mga ushers.